pag-uusapan po natin bakit natin pwedeng i-consider yung pag-i-invest sa US dollars. Ano yung mga pre-investment checklist, then considerations in US dollar investing, at saka magbibigay po tayo ng ating suggested na US dollar investments. Tinanong natin ng ating mga viewers sa YouTube, tinanong natin kung meron ba silang US dollar denominated investment. Out of 505 votes, ito po ang kasagutan. Wala. 75%. Sumunod ay yes, 1 to 10% of my portfolio, 8%. Tapos yes, greater than 10 to 25% of my portfolio, 5%. 25 to 50% of my portfolio ay 4%. At greater than 50% of my portfolio ay 8%. Most likely, itong dalawang ito po, sila po ay nag-earn in US dollars. Ang US dollar po kasi ay kilala sa kanyang pagiging malakas at stable na currency. It is considered very, very secure. It is also the world reserve currency, which means many countries hold the US dollar as their foreign exchange reserves. Katulad natin, I think nasa about $100 billion ang ating foreign exchange reserves that's denominated in US dollars. Para yung savings ng mga bansa, nagsisave sila in US dollars. Meron silang gold reserves, meron silang foreign currency reserves, which is US dollars usually. Tapos meron pang iba't ibang mga currencies. Pero most of the time, yan po yung pinaka-malaki. It is also dominating the global trade, itong US dollar. Kasi a significant portion of global transactions are conducted in US dollars. For example, kung kayo po ay nasa, katulad nun, mga nasa Greece or nasa Rome kayo, di ba? Or Israel. Kung magpapadala kayo dito sa Pilipinas, sa totoo lang, ang nangyayari po niyan, yung euro, hindi naman yan diretso na mako-convert into pesos pag pinadala nyo dito. I-convert muna ng pinagpapadalhan ninyo, either the remittance partner or the bank, into US dollars, tapos saka ipapadala dito sa Pilipinas, tapos saka i-convert into pesos. Kaya yun yung tinatawag natin na karamihan ng global transactions ay conducted sa US dollars. Para sa'yo ba ang pag-i-invest sa US dollars? Unang-una is to take a look at the origin of your US dollar. Saan ba galing yung dolyar mo? Nanggaling sa earnings mo? For example, ako, meron akong portion ng kinikita ko which is denominated in US dollars. At alam niyo po kung ano yun? Yun pong mga ads galing sa YouTube, di ba? At saka sa Facebook. Titingnan mo rin, yung US dollar mo ba ay galing sa remittances. So, kung ang pinapadalhan mong bank account dito sa Pilipinas ay US dollar, matatanggap na US dollar dito sa Pilipinas. Hindi mo na mako-convert into pesos. Mayroon ka bang business o kaya investment na nag-originate na sa iyo ng US dollars? Kasi kung meron ka nito, then it makes sense for you to invest in US dollars. Dahil meron kang source ng US dollar, so natural sa'yo na magkaroon ng perang yan, maganda na i-invest mo na rin in the same denomination or in the same currency. Another is, gagamit ka ba in the future ng US dollars? For example, ang isa sa mga major expense item talaga namin ay every year kami ay nagbabakasyon abroad. At kapag nagbabakasyon abroad, maganda pa rin na ang dala-dala mo ay US dollars tapos papapalitan mo na lang sa bansa kung saan ka pupunta. Kasi mas maganda ang palitan. Naku, maluloka po kayo ha kapag kunwari pesos ang dinala ninyo. Pumunta kayo ng Japan at ipapapalit nyo yung pesos into Japanese yen, good luck. Napakapangit po ng palitan yan. So ang technique po dyan, yung ating pesos, i-invest mo na unti-unti sa US dollars. Ngayon, habang hindi ka pa babakasyon. Tapos pag magbabakasyon ka na, i-withdraw mo yan, yung US dollars mo, tapos pupunta ka na ng Japan, yung US dollars palitan mo into Japanese yen, mas maganda ang palitan yan. Mas marami kang Japanese yen na makukuha kung sa US dollar mo ipapapalit kaysa sa the same amount ng US dollar to pesos pero diretso from pesos to Japanese yen. Are you planning for on major expenses, trips abroad? Or if you intend to migrate, mayroon kang intention na magstay doon at lumipat na, then it makes sense for you to invest in US dollars. Or mayroon ka ring business
that would entail na ikaw ay magbabayad in US dollars. For example, nasa business ka of importing goods tapos ibebenta mo dito sa Pilipinas o kaya naman meron kang manufacturing dito sa Pilipinas at ang raw material na kailangan mong gamitin ay bibilihin mo abroad and you have to pay that in US dollars. It makes sense for you to invest in US dollars. Pero I think ang pinakamalapit na realistic sa ating mga Pilipino ay yung mag-a-abroad, mag-travel abroad. What are your life goals associated with investing in US dollars? Kasi mga pamangkin namin actually ay lagi kaming sinasabihan na, Tito, bakit pa ba kasi kayo nandyan sa Pilipinas? Bumili na kayo ng bahay dito sa Amerika o sa Australia at lumipat na kayo dito kasi gusto namin kayong makasama. Kung may life goal kayong ganyan, maganda na ngayon pa lang, paghandaan nyo na mayroon kayong gagastusing US dollars pag dumating yung panahon na yan na gagawin mo na siya. Ang sabi ko sa kanya ay, Ed, kapag 60 years old, gusto ko na meron tayong pera na US dollar denominated. Kasi in a year, I would like to spend 2 months in Paris or 2 months in America or 2 months in Australia. And that would entail spending in US dollars. Kaya nag-i-invest kami in US dollars.